Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Boying Remulla na kasama na si Leyte First District Representative Martin Romualdez sa isinasagawang case build-up ng kagawaran kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. Isa umano si Romualdez sa mga tinitingnan nilang posibleng may pananagutan lalo na't malawak ang koneksyon at impluensya ng dating House Speaker. Ayon kay Remulla, wala ho kaming sisinuhin dito kasi ang nakataya rito, taong bayan na. Wala akong kami sisinuhin dito. It's really, para sa bansa lahat. Hindi, wala akong personal dito. It's beyond friendships. It's beyond school ties or fraternal ties. It's beyond that already. Kasi ang nakataya rito, taong bayan na talagang, yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan. Hindi, kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na mayroong pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Wala. Samantala, maliban kay Romualdez, ipaaaresto na rin ng Senado itong nagretiro at dating congressman na si Apo Bicol Party List Representative Saldico. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kung hindi pa uuwi sa bansa si Ko, handa silang ipahanap sa ibang bansa at ipaaresto ang dating kongresista, gaya ng ginawa nila sa dating congressman ng Negros Oriental na si Arnie Tevez. Right means guilt. Kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. Hindi mo maiwasan mag-isip ng tao. Bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Nagbigay naman ng pahayag si DPWH Secretary Vince Dizon na umuwi man o hindi si Saldico ay nakahanda silang limasin at bawiin ang lahat ng ari-arian ng dating kongresista. Kabilang na dito ang kanyang mga air assets, sea assets, at maging ang land assets. Sinabi ni Dizon na tutuparin at gagawin nila ang lahat ng paraan para mabawi ang pera ng bayan mula sa mga di umano ay sangkot sa mga anomalyang flood control project. Ito ay base na rin sa mandato at utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Zaldico. Unang-una, kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Lahat yun kailangan habulin dahil paulit-ulit kong sinasabi, sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Samantala sa iba pang mga balita, binanata ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si PBBM dahil sa tila pagiging weak leader nito pagdating sa pamamahala at pagkontrol sa mga illegal na droga at mga Pilipinong na-addict dito. Sabi ni Senator Amy, ang mga dating addict na nilinis ni dating Pangulong Duterte ay muling nagbalikan na mula nung maupo sa pwesto bilang Pangulo ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang mga dating addict nagbalik loob sa pagiging addict. Yung mga dating takot, ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher, di na nagpo-push back. Ang mga user, himbis gamutin, binigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durugistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen dahil laganap na ulit ang droga. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago, ayun, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung sakali na hindi na bumalik sa bansa itong si Saldico, mahahanap pa kaya siya sa abroad para ipaaresto at mapanagot sa mga akusasyon laban sa kanya? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po
ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Tiniyak ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may standing order ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga chopper na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elizalde. Ayon sa kalihim, nakatanggap sila ng impormasyon na tinangkang i-deregister ang 3 chopper na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko. Ang mga chopper na ito ay kasama sa mga air assets na ipinapa-freeze ng DPWH Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kaya yun dinidiregister ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. Tinangka umanong i-deregister ng mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elizalde ang 3 nitong chopper. Ito ang nakuhang impormasyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang mga chopper na ito ay kabilang sa air assets ng nabitiw na mambabatas na ipinapa-freeze ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Secretary Dizon, plano na sana itong ibenta. Kaya yun dinidiregister ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. Ipinaliwanag pa ni Secretary Dizon na lahat ng air assets ni Ko na kanilang tinukoy noong nakaraang linggo ay may standing order na mula sa CAAP na hindi pwedeng maideregister. Tiniyak naman ng kalihim na babawiin nila ang mga air assets ni Ko kahit hindi siya umuwi dito sa Pilipinas. Pati na rin anya ang iba pang ari-arian ni Ko, kabilang ang land at sea assets. Senator Amy Romualdez Marcos is recognized. Thank you very much, Mr. President and Majority Leader. My dear colleagues in the Senate, I rise today to submit to this August Chamber Committee Report number 2, sponsoring here with Senate Resolution 139 entitled Resolution concurring in the ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America. Mr. President, the Philippines has fought long and hard a flailing war against illegal drugs, drug trafficking, substance abuse, the full gamut of crimes related to drugs continue to destroy lives, break Filipino families, and weaken our communities. Unfortunately, our struggle against illegal drugs appears to have weakened in the last few years in intensity and in focus. The truth is, we are backsliding in effort and result, and today, a total of 5,859 barangays remain classified as drug-affected, and 1.479 million Filipinos continue to use illegal drugs. Since January 2024, a total of 52.12 billion worth of illegal drugs were confiscated, showing that the flow of illicit substances remains alarmingly persistent. Ang mga dating adik nagbalik loob sa pagiging adik. Yung mga dating takot, ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher, di na nagpo-push back. Ang mga user, himbis gamutin, binigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durugistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen dahil laganap na ulit ang droga. Happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte, linamon at linaklak na ng mga buwaya. Buwayang walang kabusugan,
Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago, ayun, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Fortunately, the country has had help in the war against drugs, namely the 2011 Letter of Agreement or LOA on narcotics control and law enforcement between the U.S. and the Philippines. Under this agreement, the U.S. committed funding and expertise to programs designed to enhance law enforcement, strengthen the rule of law, advance drug demand reduction, promote community resilience. In truth, from early 2011, we have been benefiting from the LOA, as we have already received over $27,620,000 US dollars in equipment, training, and donations, including 250 million pesos for the establishment of an educational and technical building in the Philippine Coast Guard Fleet Training Center in Balagtas, Batangas, Bulacan, 342 million in training programs for the Coast Guard as well, and the provision of several millions worth of critical equipment. Through the LOA, law enforcement personnel participated in international and regional training on drug prevention and advocacy. Filipino doctors have been certified as international standard drug abuse treatment capable. And our prosecutors and lawyers received specialized trainings so that the 2017 edition of the Prosecutor's Manual was produced in large part through the assistance granted by this same LOA. On top of the $27.62 million already given, the U.S. government also committed an additional $25.4 million of funding under the LOA. Unfortunately, there has been a misapprehension of the LOA's character as a mere executive agreement. Since it contains a tax exemption provision, the same should have been submitted for Senate concurrence vis-a-vis a treaty. However, because these provisions were never invoked by the U.S. before, the issue of whether tax exemptions are operative without Senate concurrence never arose until today. In the awareness of the deterioration of our country's drug situation, our American partners wish to expand their assistance to include a new pier for the Coast Guard and the PPA in Buliluyan Island in Palawan. This project is likely to incur significant expenditures and concomitant tax obligations on the U.S. government, hence obliging them to invoke the tax exemption under the LOA for the very first time. Both the BIR and the Create More R8 12066 require that international agreements granting tax exemptions must be concurred in by the Senate. So, Mr. President and esteemed colleagues, after 14 years of reaping the benefits of this agreement, it is time that the Philippines formally honors the tax exemption provisions which both parties agreed upon in 2011 by ratifying the document now properly as a treaty. By our concurrence, the Senate will guarantee our drug enforcement and justice departments access to funding, resources, experience, and the invaluable assistance of the U.S. in this global war against illegal drugs and organized crime. Just as important, our ratification of this law will send a strong signal to the international community that the Philippines honors all its obligations under each of the agreements it signs. Oo, kailangan natin lahat ng tulong na pwede nating makuha. Pero kung ang sarili mismo nating bansa ay lango at lulong sa nakaka-addict na katiwalian, paano tayo gagaling? Gayong mas gusto pa ng ilang mga politiko na wala sa wisyo ang taong bayan para mapagpatuloy nila ang kaadikan sa kapangyarihan. Dalawa lang ang kapalaran ng mga mata sa lipunan.
mamuti sa gutom o mamula sa droga. Dahil dito, hinihiling ko ngayon ang inyong pahintulot at sang-ayon sa ratifikasyon ng LOA or Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement hinggil sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at ng Estados Unidos ng Amerika. Maraming salamat, Ginoong Pangulo at mga mahal kong kasamahan. Majority Leader. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyo ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI
bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice.